Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo dahil tayo ay makakapakinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa, kailangan po muna natin ang manalangin para samahan at gabayan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Magsiyuko po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Ama, salamat dahil muli pinisi mo na naman kami, Lord God. Una, para makinig na naman ng iyong mga salita at para magawa ang lahat ng dapat namin gawin, Lord God. Lord, I pray lahat ng aming gagawin ay maging maayos, tama, at maging kalugod-lugod sa iyo, Lord God. At muli mo po kami samahan na naman sa umagang ito sa aming pakikinig, pagbabasa at pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan mo po ulit yung aming puso at isipan, Lord, para maintindihan namin ito ng lubusan, Lord. At samahan mo rin po ako, turuan, gabayan mo po ako para lahat po ng sasabihin ko ay galing lamang, Lord, sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. At kiniklaim namin na tagumpay po ang gawain ito, Lord God, dahil kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa iyong kabutihan, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Sa matamis at makapangyarihan pangalan namin, Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Muli mga kapatid, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, bago po ako mag-share ng salita ng Diyos, unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Ayun nga po, dito po ako mag-share sa Psalms pa din o Salmo, pero chapter 77 po yung aking i-share sa inyo. Kaya muli mga kapatid, mag-focus po tayo sa ating pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Diyos. So, chapter 77 ng Psalms, at ito po ay may pamagat na iisipin ko ang mga ginawa mo, Lord. At ito'y patungkol sa taong nababagabag, nag-aalala, yung distress mga kapatid, yung daming isipin sa buhay. Ito po yung kanyang dasal, at ito yung kanyang nasa puso, ito yung kanyang mga isipin. Sabi po dito sa verse 1, dumaing ako ng malakas sa iyo, o dumaing ako ng malakas sa Diyos, malakas talaga, para marinig niya ako. Pag may problema ako, Lord, ikaw ang nilalapitan ko. Magdamag akong nagpipray sa iyo, nakataas ang kamay, di ako napapagod. Pero mabigat pa rin ang loob ko. Sabi sa verse 3, pag naisip ko ang Diyos, ay, ang hirap naman. Pag nasa isip, sabi dito, pag nag-iisip ako ng malalim, lalo akong nanghihina. Verse 4, hindi ako makatulog dahil sa iyo, wala akong masabi, sobrang gulo ng isip ko. Iniisip ko ang nakaraan, binabalikan ko mga taon na nagdaan. Sabi sa verse 6, gabi-gabi nag-iisip ako ng malalim, nagme-meditate, tinatanong ang sarili. Sabi sa verse 7, Lord, di mo na ba ako napapansin? Never ka na bang matutuwa sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Mga promise mo ba binaliwala na? Sabi sa verse 9, Diyos ko, di ka na ba marunong maawa? Dahil ba sa galit mo, kaya di ka na naaawa? At verse 10,
At sinabi ko, ito ang masakit sa lahat. Wala na. Di na ako tutulungan ng makapangyarihang Diyos. Yan ang kanyang sinabi. Yan ang sulat dito mga kapatid, yung kanyang nararamdaman. Kasi nga sabi niya, ang dami niyang isipin. Parang nawawala na siya ng pag-asa dito. Masakit, sabi niya, masakit sa loob. Sabi ganyan na, Lord, di mo na ba ako, sabi sa verse 7 ito, Lord, di mo na ba ako papansinin? Never ka na bang matutuwa sa akin? Dahil siguro ito sa mga nangyari din, mga ginawang kasalanan, mga isipin, no, mga sabihin na natin na masamang inisip, masamang sinabi, masamang kinilos, yun nga yung masamang ginawa, kaya niya ito nabanggit. Parang hindi na raw kumikilos, parang hindi na kumikilos. Ang Diyos, hindi na siya napapansin. Sabi pa rito, sa verse 8, ito yung tanong niya, hindi mo na ba ako mahal? Mga promise mo ba, binaliwala na? Sabi pa dito, sabi sa 9, Diyos ko, di ka na ba marunong maawa? Dahil ba sa galit mo, kaya di ka na naaawa? Dahil sa galit. At sinabi ko, ito ang masakit sa lahat. Wala na, di na ako tutulungan ng makapangyarihang Diyos. Yun ang iniisip niya. Wala nang pag-asa. Hindi na ako tutulungan ng Diyos. Sabi niya ganyan. Pero alam niyo mga kapatid, sa dami ng ating mga kasalanang nagawa, mga isiping hindi maganda, hindi nakakalugod kay Lord, yung mga nasasabi nating pangit o nakakasakit sa ating kapwa. Nakikita yun ni Lord. Alam ni Lord na nagkasala tayo, nagkamali tayo, nagkulang tayo sa ating Diyos. Pero alam niyo ba kung minsan, kaya parang naiisip natin na hindi na tayo pinapansin ng Diyos, parang yung galit nga niya, yun ang naiisip natin, pero pag may nararanasan tayo, pagka yun na naiisip natin na parang hindi na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay, meron kasing gustong sabihin ng Diyos, meron siyang gustong ayusin sa atin, tinutuwid tayo ng ating Diyos. Alalahanin lang natin yung mga ginawa ni Lord. Hanggang ngayon, nandito pa tayo. Marami nang nawala. Diba? Marami nagkasakit, nagpandemic, maraming gulong. Pero nandito pa rin tayo. May pagkakataon pa rin tayo para ayusin ang ating buhay. Yan ay binibigay ng Diyos na pagkakataon. Hindi yan na ginawa mo na pagkakataon, kundi ang Diyos ang nagbigay ng pagkakataon sa atin para tayo ay mamuhay ng maayos, ng tama, sumunod sa Kanya, lumapit sa Kanya, manalangin sa Kanya, at magbalik loob sa Kanya. Kaya tayo may pagkakataon para magsisi pa, para humingi ng tawad, at huwag nang balikan ang mga kasalanan yan na gawa natin. Kaya tayo may pagkakataon, kaya tayo buhay pa hanggang ngayon. Yun ang iisipin natin mga kapatid. Binibigyan pa tayo ng chance. Diba? Sa dami ng pagkakamali ko, pagkakasala, pagkukulang sa Diyos, pero nandito pa rin ako. Binigyan pa rin niya ako ng chance. Makilala siya. Binigyan pa rin ng chance para makalapit, makapanalangin, makahingi ng tulong. At ito nga, binigyan pa niya ako ng pagkakataon para makapag-share ng kanyang salita. Diba napakagandang pagkakataon? At kayo rin nandyan. Patuloy pa rin kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi pag tayo nagbasa ng Bible, kinakausap tayo ng Diyos. At kapag tayo nanalangin, siya naman yung ating kinakausap. Kaya every time na makakapakinig kayo ng Word of God, sa mga preaching, pag nagsisimba tayo, pag nagbasa kayo ng salita ng Diyos, yan yung pagkakataon na tayo kinakausap ng Diyos. Kaya pakinggan natin yung kanyang sinasabi sa atin. Kagaya ngayon, kinakausap tayo ng ating Diyos. Marami tayong tinatanong sa ating sarili, tutulungan pa ba ako ni Lord? Ibibigay pa ba niya yung hinihingi ko? Patatawarin pa ba ako ng Diyos? Aayusin pa ba niya yung buhay ko? Na
Napapakinggan pa ba niya yung aking dasal? Yan yung mga tanong natin eh. At sagot ko nga doon, yes. Kasi eto pa tayo, di ba? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Lord para makalapit sa Kanya, makapanalangin, para magbasa ng Kanyang salita, para makilala siya ng lubusan at para malaman kung ano yung pangako niya sa atin, kung ano yung plano niya sa ating mga buhay. Kaya tayo buhay pa, kaya tayo narito, kaya tayo kinakausap ng Diyos, kaya nakikinig tayo ng Word of God ngayon. Yan yung ating iisipin, mga kapatid. Huwag nating iisipin na binabaliwala tayo ng Diyos. No. Huwag natin din kagayang tanong dito, mahal mo pa ba ako? Yes, mahal tayo ni Lord. Kaya nga ngayon, kinakausap niya tayo ulit. Para ano? Para ayusin yung buhay. Para manalig sa Kanya, para magtiwala sa Kanya, para umasa sa Kanya. Kaya niya tayo kinakausap. At sabi dito, dito po sa dalawang verse na to, ito yung 11 and 12, ito po yung aking devotion. At sabi po dito, iisipin ko yung mga ginawa mo, Lord. Yung mga amazing na ginawa mo, iisipin ko ulit. Sabi sa verse 11, balikan natin yung ginawa ni Lord sa atin. Balikan natin yung mga pagpapalang natatanggap natin. Balikan natin yung pagpapagaling ng Diyos sa atin. Marami tayong naranasan, no? Sabihin natin na kahit yung mga simpleng lagnat, ubo, sipon, sumakit ang buong katawan, diba? Sumakit ang ulo ng matindi. When we pray at pinaniwalaan natin, napakinggan tayo ni Lord at pinagaling tayo, di ba gumagaling tayo? That's faith. At yun din yung pagkilos ni Lord, dahil may faith ka, pagagalingin ka ng Diyos. So balikan natin yun. Humingi ka ng tulong tayo. Humingi tayo ng pagkain, di ba? Kalakasan, kaayusan, katagumpayan. Saan man bagay, sa trabaho man, o saan man, sa pamilya. Di ba dinidinig ni Lord? Balikan natin. May magsasabi ba sa inyo na hindi? Hindi tayo dininig ni Lord? No. Lahat tayo dinidinig ng Diyos. Dahil may tenga siya. Hindi siya isang rebulto. Siya ay buhay na Diyos na nandun sa langit na napapakinggan tayo. Ultimo iniisip natin, alam niya. Kaya when we pray na galing sa ating puso na mayroong pagtitiwala sa Kanya, sasagot siya. Sasagutin niya yung ating dasal. Yan po ang totoo, mga kapatid. Hanggang ngayon sumasagot ang Diyos. Hanggang ngayon pinapakinggan niya yung dasal natin. Kaya yung verse 11, iisipin ko yung mga ginawa mo, Lord. Yung mga amazing na ginawa mo, iisipin ko ulit. At verse 12, babalikan ko lahat ng iyong himala. Iisipin ko, o iisipin ko ang nakakabilib mong gawa. Nakakabilib mong gawa. Yung mga himala, babalikan ko. Balikan natin yun. Maraming himala. Maraming himala ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Inayos niya tayo, pinakinggan niya tayo. Diba, tinuruan niya tayo ng mga bagay na tama. Tinuruan niya tayo ng maayos. Tinuruan niya tayo para umayos yung ating buhay. Tinuruan tayo ng ating Diyos. Yun yung isang himala. Ano pa? Iisip-isipin kong mga nakabibilib mong ginawa. Ang dami, di ba? Kung babalikan lang natin kung paano ginawa ng Diyos yung langit at lupa, kung ano yung inuna niya bago tayo. Kaya niya inuna yung mga bagay na yun, tubig, halaman, hayop, langit at lupa, di ba? Araw, buwan, para doon sa ating mga pangangailangan. Una na yung sikat ng araw para maliwanag, yung buwan sa gabi, hindi magdilim pa rin, maayos pa rin, di ba? Ano pa? Yung hangin, yung ulan, yung halaman, yung hayop, di ba? Yung dagat. Kailangan nating lahat yun bago nilikha ng Diyos ang tao. Kasi mahal niya tayo. Yun yung mga himala. At ano pa yung mga himala? Yung magising ka sa umaga, himala yun para sa atin. Diba? Yung may pagkain ka, kahit walang-wala tayo, pero may blessings na dumadating. Diba? May hinihipo si Lord, may tutulong sa atin, may magbibigay sa atin. Hindi ba himala?
Di ba? Yung maging maayos yung ating buhay, himala yun galing sa Diyos. Dahil yun, mahal ka, mahal ako, at mahal tayo ng ating Diyos. Kaya papakinggan natin ang lahat ng salita ng Diyos. Isa sa buhay, babalik-balikan natin. Huwag yung mga problemang dumarating sa atin ang lagi nating iisipin. Bakit kaya may problema? Bakit kaya may pagsubok? May gustong ayusin sa akin si Lord. May gustong itama sa buhay ko ang Diyos. Kaya ako ito nararanasan. Dapat ayusin ko ito. Lord, ano pong dapat kong gawin? Lord, tulungan mo po ako. Dapat ganun eh. Hindi yung reklamo. Tayo ng reklamo sa ating buhay. Sa ating nararanasan. Di ba sabi ko nga, may nararanasan kang hindi maganda, pray. Ganun. May nararanasan kang hindi maganda sa iyong katawan. Nararamdaman hindi maganda, pray. May pangangailangan sa buhay, pray. Yun po yung dapat natin gawin at yan ang tinuturo ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. And then, after yun nga, may nararanasan kang hindi maganda, nag-pray ka kay Lord, tapos balikan mo yung kabutihan ng Diyos ay mapapangiti ka na lang. Salamat, Lord. Dahil itong hiningi ko na naman sa iyo, itong nilapit ko na naman sa iyo, alam kong tutugunin mo po. Pinakinggan mo na po ako at ipagkakaloob mo na po ito. Mag-wait po ako. Dahil alam ko po na mahal mo po ako. Amen? Yun ang dapat natin sinasabi. Yun ang dapat natin iniisip dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya kung ano man yung nararanasan natin ngayon, ilapit mo kay Lord. Aayusin niya yan. Amen? Yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Ulitin ko lang mga kapatid chapter 77 po yung shinare ko sa inyo. At hanggang verse 11 po, hanggang 12, yung aking isinare. No? Binasa ko po yung 1 to 10. And then yung aking devotion, yung diniinan ko dito, yung 11 and 12. No? Ulitin ko lang po ito. 11 and 12, iisipin ko yung mga ginawa mo. Lord, yung mga amazing na ginawa mo, iisipin ko ulit. At 12, babalikan ko lahat ng iyong himala. Iisip-isipin ko mga nakakabilib mong ginawa. Yan yung 11 and 12. Ano po? At yung 1 to 10 nga po, yun yung mga iniisip niya. Yung akala niya na baka hindi na siya napapakinggan, hindi na siya tutulungan, hindi na, tanong pa niya, hindi mo na ba ako mahal? Dahil ba sa galit mo? Sabi niya gano'n, no? Kaya gano'n, no? Wala na, di na ako tutulungan ng makapangyarihan Diyos, sabi pa niya. Huwag po natin yung sasabihin. Lumapit ka kay Lord ng buong puso. Sigurado po, papakinggan ka ng Diyos. Dahil napakabuti ng ating Diyos at siya yung mapagmahal, mga kapatid. Mapagpatawad at siya ay mapagpalang Diyos. Amen po. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman ngayong umagang ito. Kinausap niya tayo. Binigyan na naman tayo ng pag-asa ng Diyos. Binigyan na naman niya tayo ng lakas ng loob para magpatuloy na mamuhay ng maayos at nakalulugod sa Kanya. Ano man ang suliranin, problema at pangangailangan, ilapit mo kay Lord ngayon. Papakinggan ka niya at tutugunin. Tayo po ay muling mananalangin, mga kapatid. Ipagpapasalamat natin to dahil pinalakas ng loob. Pinalakas ng Diyos ang ating loob. Yun nga, sabi ko nga kanina, binigyan na naman niya tayo ng pag-asa. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Lord, salamat na naman sa iyong salita na aming napag-aralan. Dito, tinuturuan mo kami na huwag lagi kami magreklamo. Huwag kami mag-isip ng hindi maganda. Dahil ang pagpapala mo ay laging nandyan, everyday, at more than enough, Lord God, yung iyong pagpapala sa amin. Patawarin mo po kami, Lord, kung minsan na nakakaisip kami ng hindi maganda, nakakapagsalita, nakakagawa ng hindi maganda. Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po ay iyong mapatawad sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming karumihan, Lord. Patawad po, patawad. At salamat, Lord, dahil sa umagang ito, binigyan mo na naman kami ng pag-asa. Dapat lang na isipin namin lahat ng kabutihan ginawa mo. Yung mga himala, amazing things na ginawa mo sa aming buhay simula noon at hanggang ngayon, Lord.
Ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Marami pa ring biyaya, marami pa ring himala na nangyayari sa aming buhay. Salamat Lord, dahil hindi ka nagsasawang tulungan kami, hindi ka nagsasawang pakinggan yung aming mga panalangin at tugunin ito. Napakabuti mo po sa amin Lord. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat po. Lord, salamat din sa lahat ng pagpapala na naman na ipagkakaloob mo sa amin. Sa lahat ng pangangailangan namin, Lord, I pray na ito ipagkakaloob mo sa amin lahat. Anumang suliranin ito, ito'y aayusin mo na in Jesus' name. Anumang pangangailangan ito, ito'y pinagkaloob mo na in Jesus' name. Anumang sakit at karamdaman, meron ng mga nakapakinig ng iyong salita, yung aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya. Sa oras na to, naniniwala po ako sa pangalan ng Panginoong Jesus, sila'y pinagaling mo na. In Jesus' mighty name, O God, in Jesus' name. Kaya maraming salamat sa lahat ng pagpapala, sa protection mo po sa amin palagi, Lord. Salamat po. Salamat po dahil ang tagumpay ko, tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Salamat po. Salamat po. Hanggang sa muli namin pakikinig ng iyong salita, Lord, muli mo kaming samahan, turuan at gabayan. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa iyo lang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Dinig na dinig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya i-claim nyo mga kapatid, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang inyong hiniling. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa pakikinig nyo ng salita ng ating Diyos. Salamat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.